Mayong adlaw ang aton subong pagatun-an about sa SSS sa Bible. Hindi ni saya SSS nga Social Security System kundi SSS nga ara niya sa Bible. Ang aton subong nga text ara makita sa 1 Peter 5 verses 1 to 11. Ang hambal niya diri sa verse 1, "So I exhort the elders among you as a fellow elder and a witness of the suffering of Christ, as well as the partaker in the glory that is going to be revealed." Verse 2, "Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly." Malumpat ko sa sa verse 5. Tanawon nyo na lang sa inyo nga Bible. Verse 5, "Likewise, who you are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble." Verse 6, "Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time, He may exalt you." Kag malumpat naman kuliwat sa verse 9 kag verse 10. "Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little, well, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you." So, ang ini nga pulong ang aton din nga pagkatun-an subong tatlo ni siya ka SSS kumbaga. Ang SSS may ara sa benepisyo, may ara siya nga makuha naton kung mapatay kita, may mga burial benefits, may mga benefits siya kag pwede man kita kalon. Ari naman yang SSS may kuwaon man ni kita. Ari naman yung SSS naman niya sa Bible. Kag ang ari ang 1 Peter or ang 1 Peter 5 sulat ni siya ni Peter. Si Peter kilala ta naman si Peter. Siya ni ang isa man sa mga unang disciple ni Christ, kag isa man isa sa mga leader. Kag ang ari ginsulat niya una-una sa verse 1, ginsulat niya ni sa mga elders. Ari na hambal niya di encouragement ni sa mga elders, hindi man sa tanan lang nga elders kundi sa tanan man, sa tanan nga mga Christian believers. Hambal niya di, "So I exhort," magambal kang exhort, "encourage the elders among you as a fellow elder, the same man, and a witness of the suffering of Christ, as well as the partaker in the glory that is going to be revealed." So, kumbaga, sulat yan nga letter kag para man sa mga Christians nga ma-encourage sila nga nagasuffer sang persecution sa una. Grabe sa unang persecutions kag mga suffering sa mga Christians. So amo na nga ginasulat yan kag kalabanan sa una nga mga elders, sila gina ang mga leaders, sila gina ang serbisyo. So ano di ang aton nga matun-an sa aton nga ginbasa sa 1 Peter 5 hasta sa verse 1 to 11. Una-una ara dayon sa verse 2, "Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly." Ano di una nga S ang matun-an naton is ang natawag na serve willingly. Kung nagaserbisyo kita, dapat willing kita. Magserbisyo kita sa Ginoo, dapat ang aton nga tipusoon willing to serve sa Ginoo. Ti subong lapit ng eleksyon, kita mo na nga ang ilang purpose, maserbisyo sila sa barangay. Kung pamangkuton mo sila, anong imo nga purpose? Ang sabatan nila, para makabulig sa tao. Grabe nga purpose, no? Ti mayara man gayban, gambal nga, ano imo yang bisyo? Ang akon bisyo, serbisyo. No? So, kumbaga, grabe ang pahamot subong. Pero ayhan kung wala ayhan sweldo ang barangay, magaserbisyo sila sa ginatawag nga tudtuod. Willing ayan sila magserbisyo kung wala sang sweldo. Ti amoy nino kung kita ga serbisyo kita sa Ginoo, dapat hindi
tungod kay may kwaon kita. Magserbisyo kita dapat halin sa tagipusoon. Wala sang may ginaamar nga kwarta or sweldo. Ang hambal niya di, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain. Arab lang may ara, kablang nga tinutuyo, nga parang tuyo mo lang kwarta, at ang pagserbisyo mo sa Ginoo, hindi inasasang intsakto. Kumbaga, clear man ang imo nga tagipusoon. Intsakto, may right ka nga intention nga magserbisyo ka. Amo na una naton nga matun-an, serve willingly. Kag nangambal naman di sa verse 3, not domineering over those in your charge, but being an example to the flock. Kumbaga, kung ikaw leader ka sa church or leader ka man sa ano na nga institusyon, dapat wala ka gapang daog-daog sa imo nga ginauyatan. Dapat ikaw mismo mangin set as an example. Mangin role model ka. Di kung ikaw leader ka sa church or sa din pada, dapat ikaw mismo role model. Ikaw ang good example, kay ikaw ang ginatan-aw. Amo ina nga importante gini ang ginatawag nga serve willingly. Kay ma-reflect sa imo ang ginatawag nga role model. Kag at the same time, kung tanawon mo dira sa verse 4, and when the chief shepherds appear, you will receive the unfading crown of glory. Amo na ni ang benepisyo. Anong mabaton nimo kung nagaserbisyo ikaw nga takos sa imo nga kabubuton nga tsakto imo tinutuyo, amo ni makuha mo unfading crown of glory. Di reward ini sang Ginoo. Promisa niya ni nga amo ning aton nga mabaton. Magambal ka din nga chief shepherd, amo ini si Jesus Christ. Bagabot ni Jesus Christ, sigurado gid ko may mabaton ka nga unfading crown of glory. Amo ni ang iya nga promisa. Kag una-una mo to sa ang ginatawag nga serve willingly. Kadua, ang isa naman ka S, ginatawag diri nga serve with humility. Kung magserbisyo kita sa Ginoo, dapat humble kita. May ginatawag kita nga humility. Ara yon sa verse 5 nakasulat, likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves all of you with humility toward one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kumbaga, inambar din nga, hindi lang niya mangin humble ang mga elders or mga tigulang or ang mga leaders sa church, kundi ang mga younger ones man. Vice versa nisa. Nga tanan kita dapat mangin humble. Samtang nagaserbisyo kita sa Ginoo, dapat humble kita. May humility kita nga ginatawag. Gapaubos kita. Ti importante gini, kagambal pagid gini, clothe yourselves. Isulob mo, bayuon mo ang ginatawag nga humility. Ang budlay lang na kung ginasulob mo ang humility, pero gali yang imo habon, pride. No, may ara gali pride sa imo nga tagipusoon. Ginatago-tago mo lang imo gali nga ginahabon niya, pride. No, ti amo na sang budlay. Kumbaga ang aton nga sulobon ang ginatawag nga humility. Kaganong niya ding benepisyo, ariyo, sugpon niya, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ti tagaan kagaya sang grasya sang Ginoo. Amo ina ang promisa sang Ginoo sa aton nga ang Ginoo ya grasya gihatag gayud sa mga gapaubos. Kag verse 6 nakasulat man di, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so at the proper time He may exalt you. Ti aryo, at the proper time He may exalt you. Ti kanami sini nga pulong. Kag sa verse 7, gaspik man isang ginatawag nga humility. Ano ding hambal ya sa verse 7? Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Ti magambal ka nga itugyan mo tanan sa Ginoo ang imong mga problema, ang imong ginasugata, ng mga trials, ka mga challenges. Ti gaspik man ni siya sa ginatawag nga humility. Kung natugyan mong imong kaugalingon kay Jesus Christ, natugyan mo ang bugos mo, gaspik man ni siya sa ginatawag nga humility. Kung ikaw may problema ka, kag hindi mo na masolusyonan, itugyan mo sa Ginoo. Gaspik na siya sa humility.
Hindi ikaw makambal nga kaya ko na. Ako na bala. Kaya ko na. Kumbaga, itugyan mo sa Ginoo. Kay siya nang bala, ang Ginoo nang bala sa imo. Kag kanami isin nga pulong. Una-una, ang moto no, ang natun-an naton is serve willingly. Dapat kung gaserbisyo kita, dapat willing kita. Willingness. Kadua, moto ang serve with humility. Kaging katatlo, serve firmly and faithfully. Dapat kung nagaserbisyo kita, dapat firm kita. Firm kita sa aton nga pagtuod, kag dapat faithful kita. Dapat ara sa aton ang ginatawag nga faith. Kag tapos ang balay sa verse 8, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Ti ang panulay, ang demonyo ari na sa palibot. Kung hindi ikaw faithful sa Ginoo, hindi ikaw firm sa imo nga pagtuo sa Ginoo, dali-dali lang ikaw matumba. Paras bala kaangay bala sang tanom. Kung ang tanom hindi siya rooted, ano ang gakatabo siya? Dasig siya matumba. Sang chimpo to sang udet, nakita og gid ang iban nga tanom dasig matumba kang ilang nga root pigaw. Hindi siya rooted sa ground. Ti dapat kita as Christian, dapat mangin faithful kita kag dapat rooted kita sa pulong sang Ginoo. Dapat rooted kita kay Christ. Amo na siya ang ginahambal diri nga resist him. Kung ikaw rooted ka kay Christ, ma-resist mong panulay, ma-resist mong demonyo. Makaya mo kung ano man ang mga temptasyon, mga trials. Kaya nga rooted ikaw sa Ginoo. Amo ni nambal niya sa verse 9 nga resist him firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Hindi lang man ikaw ang naka-experience ng suffering, sang problema, sang trials, kag kung ano pa da nga mga challenges, hindi lang man ikaw. Tanan-tanan kita may gina-experience nga mga suffering. Kinalain-lain nga mga suffering nga ginasugata. Kung ikaw hindi ka resist, hindi ka firm sa imong pagtuo, at tumbalay kagid kung hindi kagid rooted. Amo na siya nga dapat rooted gid kita. Dapat ang aton nga foundation ara kay Christ. Dapat ang aton nga root nakaangot gid kay Christ. Prasman sang tanom ngang si Christ siya ang vine, kita naman ang branches, dapat nakaangot kita sa kay Christ mismo. Dapat firm kita kag faithful sa iya. Kabalo ko may mga problema man tatanan, kag dapat amo gining obrawon ta. Mangin samtang nagaserbisyo kita, dapat firm kita kag faithful kita sa Ginoo. And after you have suffered a little while, verse 10, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Amo naman yung promisa, kung nag-serve kita firm kag faithful sa iya, anong mapadya or makuha naton is eternal glory in Christ. I-strengthen niya ka, i-establish niya ka, i-restore niya ka. Amo ini ang mga promisa sang Ginoo sa aton. Ti kanami sa mga benepisyo no una ang SSS gali sa Bible, ang mga insurance niya or mga benepisyo niya, unfading crown of glory, grasya sa Ginoo, kag i-exalt niya ka, at the same time eternal glory in Christ. Ti kanami sini nga mga benepisyo. Ang benepisyo sa SSS ya, Social Security System, burial, hindi mo na makuha, hindi mo na makuha na pamilya mo lang na para ipalubong sa imo. Ang death claim, hindi ka man nakapulos, kay patay ka na, makapulos na, imo man gyapon ni pamilya. Ang loan lang guro, pero may interest pa. No? Ang loan mo lang, ma-loan kay SSS, may interest. Ti ako nag-loan ko, dako na tong interest, ti wala mo ko mahimo, no, kay nadugayan. So amo ini ang mga benepisyo ya kung naga-serve kita sa Ginoo willingly. Naga-serve kita sa Ginoo nga may ginatawag nga humility. Kag naga-serve kita sa Ginoo nga firm, faithful
kag rooted kita sa pulong sang Ginoo. Kumbaga padayon ni naton kanami sining mga benepisyo kag kabay ang SSS sa Bible. Madumduman naton. Amo ning ubraw naton, wala niya bayad. Ang SSS siya mabayad kita. Contribution, monthly contribution. Area wala bayad. Ang ubraw ta lang ari serbisyo sa iya. Magabasa kita sa Bible, pangamuyo sa iya kag may pagpakaubos. I-firm naton paano kita mangin rooted. Tibasa kita Bible. Pray kita. Amo ni ang nami no kag makita mo gid ang SSS sa Bible. Serve, liwaton ko, serve willingly, serve with humility, kag serve firmly, faithfully, kag rooted dapat. So thank you, God bless.